Go. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa atin mga kapwa hujjaj dito sa Makkah, Saudi Arabia. Ganon din ang aming pagbati ng kapayapaan sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Kung saan, nandito po tayo ngayon sa office ng Supervisory Group ng NCMF dito sa Luluat Hotel dito sa Makkah ngayong araw. At nataon, nandito natin nakausap si Atty. Yasir Apion. Siya po ang head ng team ng Makkah Operation. Nais po natin makakuha sa kanya ng pagpapaliwanag tungkol sa incident na naranasan ng ating mga kababayan. Kasama po tayo noong June 28, araw ng Idil Adha, at kung saan nakaranas ng matinding experience ang ating mga kababayan, anuman ang kanilang posisyon o sino man sila sa ating bansa. Pagdating doon sa Muzdalifah, pare-pareho tayo naranasan sa mga panahon na yon. Kaya mga naming mga kababayan, humingi po tayo ng maiksing pagpapaliwanag bilang pagbalik tanaw sa karanasan natin doon sa Muzdalifah. Haji Atty. Yasir Apion, live po tayo ngayon sa ating Facebook page at panahon na po upang ma-share mo ang iyong karanasan at ang ginagawa ninyo doon sa Muzdalifah noong araw na yon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Komando at ang ating mga kababayan. Alhamdulillah, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ma-share naman namin ang aming mga nalalaman, ang mga first-hand information na galing mismo sa amin at sa mga aming kasama doon sa ground nung nangyari yung Muzdalifah na delay ng paghahakot ng mga tao ng mga pilgrims natin sa Mina from Muzdalifah. Unang-una po, nandito po tayo sa Haram mismo or sa Kaaba. Kasi po, ang kabuuan ng Haram ay tinatawag din Ka'batullah. So, bawal na bawal po ang magsinungaling at ang pagsisinungaling at anumang kasalanan ay talagang napakabigat po pag gagawin natin dito sa loob ng Haram at Ka'batullah. So, uunahan ko na po, manunumpa po ako ng pawang sasabihin ko ay ayon sa aking recollection, ang totoo lamang po. Pipilitin ko po, alanin lahat base sa personal knowledge ko po. Wallahi, tallahi, billahi, uksim billahi, uksim bi Rabbil Ka'bah. Nandito po tayo na ang sasabihin po natin ay yung nalalaman lang natin based on our personal knowledge and information na nakuha natin sa mga reliable, concerned, and responsible people on the ground or nasa labas ng Muzdalifah, for example, yung people from the Ministry of Hajj or Masharik and other mga service providers or other concerned entities po. So, ang transfer po ng mga hujjaj, transport ng mga hujjaj mula Muzdalifah hanggang papunta ng Mina sa Yawmul Eid, sa 10th day of Dhul-Hijjah na sumasang-ayon sa 28 June. Okay? Yan po ay isa lamang sa mga operations sa tinatawag na masyair. Yung masyair area po, ito po yung Mina, Muzdalifah at Arafah. Yung operation na po ito, yung operation pong ito po ang tinatawag na Hajj rituals proper. O dito po gagawin natin yung mga arkan, yung mga essential elements, requisites. Kung wala po itong mga lugar na to at saka ating mga gagawin dito, ay wala pong visa wala po tayong Hajj. Okay? So, yan po ay napakalaking paghahanda. Hindi lang sa hanay ng mga Ministry of Hajj, ng Masharik at Maktab, kundi sa hanay po natin mga NCMF.
mga ilang araw po before mag-uumpisa yung mashair operation, yung Yom Tarwiyah, na mag-uumpisa po actually yung pagta-transport ng ating mga pilgrims, bagamat ang Yom Tarwiyah ay sa 8th day of Dhul-Hijjah. Ang pagta-transport po ng ating pilgrims ayon sa regulation na dahil po sa traffic ay gagawin sa 7th day of Dhul-Hijjah. Okay? So malamang sa June 27 yun or 26, ganyan, pumapatak, di ba? So doon po yun magsisimula, sir. Now, bago po yung mangyari yan, mayroon po kaming mga meeting sa Masharik. Ilang araw bago mangyari, meron kaming meeting sa Masharik, mga series of meeting. Merong meeting para sa pagkain, merong meeting para sa movement. Movement po, yung bus movement po, pagsasakay ng mga pilgrims natin at movement ng bus from one place to another place. From hotel to Mina, and Mina para sa Tarwiyah, and Mina to Arafah, and then Arafah to Muzdalifah, and Muzdalifah to Mina, and from Mina back to hotel po. Lahat po yan ay pinagmimitingan po ng masinsinan ng ating ng Masharik at ng NCMF officials po, supervisory. Okay. I-share mo sa atin mga kababayan ang tungkol sa insidente kung saan inabutan ng sikat ng araw yung ating mga pilgrims at marami nang nagrereklamo na walang sasakyan, walang tubig, walang pagkain, at hinahanap ang representative ng NCMF, at yun ang dahilan kung bakit natin ito isinagawa, yung pagpapahayag na ito, upang malaman natin talaga na hindi kailanman pinabayaan ng ating mga kasama ng NCMF ang ating mga hudyats. Kaya ikaw po ang gusto kong makausap, since ikaw yung head ng team nandoon, at gusto namin direct from you personally, based sa iyong karanasan at kung ano talaga ang sitwasyon. Kakausapin po natin ang ating mga kababayan para talagang malaman nila. By the way, nanumpa po si Atty. Apion bago siya nagsalita. Magsasabi siya ng totoo at magsasabi siya ng walang labis, walang kulang, kung hindi ayon sa kanyang ability tungkol sa kanyang personal experience na nandoon sa Muzdalifah. Atty. Apion, ulitin po ang pagpapahayag tungkol doon sa katotohanan sa pangyayari sa Muzdalifah. Yan na nga po. Sa meeting po with the Masharik, dahil po ang service provider natin sa Mashair ay yung Masharik. Ang Masharik naman ay dinivide nila ang Filipino pilgrims into 3 maktabs, inassign nila. Bawat maktab po actually ay dapat may maximum na number of pilgrims na 3,000. Okay? So meron silang bus assignments, ina-assign yung mga bus, number of buses sa kanila. Nilalagyan po ng Maktab 74, Maktab 75, Maktab 76. Yun po ang mga number ng Maktabs natin. Sa meeting po, gaya po ng mga meetings na na-attendan ko, mula ako ay na-involve. How many years na sa Hajj operation, muassasa po dati ang tawag, hindi pa Masharik Al-Masiyah, yung service provider, ay in-emphasize po nila ang regulations ng Saudi authorities, ng traffic enforcers, ng Nakaba. Yung Nakaba po, sila po ang company ng transportation. Sila po ang agency. Kumbaga, kumukuha din sila ng, may mga ilang companies na under sa kanila, Abu Sarhad, Makkah, ganyan, iba't ibang companies po, bus company under sa kanila. Yung bus po ay hindi sa Masharik, kundi sa Nakaba. Makikita po sa payment ng ating mutawif, meron dong isang fee na para sa Nakaba. Yun po ang transportation na gagamitin. Exclusive. Kahit po ang Masharik, na sila ang service provider natin sa Mashair areas na to, sa Mina, sa Muzdalifah, sa Arafah, pero pagdating sa bus na gagamitin, ang may hawak po noon ay ang agency na tinatawag na Nakaba. Oo, wala pong control ang Masharik doon. So yung Nakaba po regulation, pati yung police po, authorities sa traffic po, Saudi authorities as Ministry of Hajj, ini-impose po nila yon sa Masharik. Tapos nire-relay po sa atin sa meeting. Ito po, makikita niyo po, in-explain po nila, for every maktab, maaring 21 buses po ang gagamitin. Every maktab.
Pero depende din doon sa movement. Movement from Mina, from Macca po, hotel to Mina, magagamit po yung maximum na 21. Per maktab. 21. Dahil makikita niyo po, 3 rudud, meaning 3 repeats. So 21 times 3 repeats yun, maubos po lahat ng mga pilgrims every maktab. So 21 each maktab, nasa 63 po yun, lahat. 3 maktabs for the Philippines. Yes. Philippine mission, Hajj mission. More than 60 po. Pumapatak lahat na po. Every maktab yun po, may 3 maktab tayo, 21. Ngunit from Mina to Arafah, kukunti na po yun. Magiging 4 repeats na kasi bawat isang bus. Hanggang magiging 7 from Arafah to Muzdalifah. From Muzdalifah to Mina, talagang ang inaalaw na lang po, pakunti ng pakunti, mga 4 to 5 buses na lang every maktab. Dahil yun po ay ayon sa regulation ng traffic po, traffic flow sa Mashair area, meaning yung area ng Mina and Muzdalifah. Hindi natin yun gusto. Hindi natin yung control. Regulation yan. Regulation. Government. Ini-explain po yun sa atin. So, between 4 to 5 po ang magagamit bawat maktab. Ang available po na buses ng Nakaba to service all the pilgrims ay more than 1,000 po ayon sa Masharik. Na information binigay sa atin ng Ministry of Hajj at Masharik. More than 1,000. Pero yun po ay kinokontrol ng pulis. Mula doon sa malapit sa Jamarat area bago lalabas papunta ng Muzdalifah, meron pong nagko-control doon kung kailan sila pwede paalisin, papuntahin sa Muzdalifah. So, yun po ang nangyari. Tayo po, sa hanay naman natin, meron tayong tasking na ginawa, yung NCMF. Yung halimbawa, yung 70 supervisors natin, aside from medical team natin, ay binigyan natin ng different tasking. Sa bus loading, meron sa billeting. So po, sa bus loading po, from one place to another place, meron pong nakatalaga na po in advance na groupings po para sila po ay mag-perform ng duty nila sa panahon na yon. Halimbawa po, that time, ako po, kahit ako ay team leader at overall chairman dito sa operation ng supervisory dito sa Saudi. Ako po ay inassign pa rin, naging ground worker pa rin po ako, employee, doon po sa Maktab 76, yung mga Samba Sultan area. So lahat po ng movements nila, nandun po ako. Nagsusupervise at... Aside from you sa Maktab 76, doon sa 75, 74, meron din na-assign doon na nag-head ng... Yes. Halimbawa po yung team leader ng Madina na si Benji Buat, siya naman ay na-assign doon sa 74 po. Maktab 74. Yung mga kasama natin, kapatid natin pong mga Maguindanao na supervisory, nandun naman po sa Maktab 76. Lahat po yan nakakasana po. Nandun po ang listing natin. Bawat supervisory po, alam niya kung saan siya naka-assign. Hindi po mangyayari yung loading from every point to another point kung wala po yung mga supervisors na yon. Kami po ang tumutulong. In fact, kami po ang gumagawa ng primary supervision sa pag-arrange ng mga sa mga order ng pagpapasakay ng mga pilgrims. Dahil po bago po nangyari yon, meron silang mga raffle drawing of lots kung sino po yung maunang group, sino po ang susunod. Yun po ay sinusunod namin at sinusupervise doon sa bus loading. Ngayon, nung day of Arafah, sa 9th day of Zulhijjah, pagdating po ng Maghrib, nag-umpisa na kami nag-loading. Ako po ay naka-assign po doon sa Arafah. So, ayon po sa meeting namin with Masharik, mag-uumpisa po ang movement, bus loading at movement ng pilgrims mula Muzdalifah to Mina ay 11:30 dahil po yon ay lampas na sa midnight. Yun po, inaalaw po na nila na pagdating ng midnight ay uumpisahan na po ang pag-transport, ang pag-alis, paglakbay mula Muzdalifah to Mina. Nagawa ba yun? 11:30.
medyo na-late daw ng konti, naging 12. Okay. Now, kami, while nandun pa kami sa, yung grupo ko, na-assign sa bus loading from Muzdalifa from Arafat to Muzdalifa, meron na kaming nauna pang team naman na nag-receive sa kanila sa Muzdalifa at merong another team na magbabus loading pag darating na yung 11:30. Meron po, nandun po na sila lahat sa Muzdalifa. Ngayon po, natapos kami, ako po, kasama ko yung mga team na yun, nagsusupervise ako doon, mga 12 plus na po yung huling bus na umalis mula Arafat to Muzdalifa. Okay. So halos lahat po ng pilgrims natin nasa Muzdalifa na. By the time po dumating kami doon, dali-dali na kaming humanap ng lugar namin, nagsala na kami, natapos po kami mga almost 1 na po. 1 a.m. 1 a.m. So ano na yun, June 28. So dali-dali pong pumunta na kami doon sa gate para sa loading, sa exit. For Muzdalifa, Mina naman. Yes, wala na po kaming tulog noon. Mula umaga pa, nung nag-loading kami from Mina to Arafah. Nag-loading din po kami. This time, from Muzdalifa naman to Mina. Yes, from Arafah to Muzdalifa. And then, pagkadating namin sa Muzdalifa, pagkatapos namin nag-pray, na po nakakain, dumiretso na po kami doon kasi nag-uumpisa na ang loading. Kasi 12 plus na po, nag-umpisa na po. So nag-supervise na po ako doon sa loading. Nandun po ang mga na-assign namin na mga supervisors, nandun. Sa Maktab 76 po ako naka-assign, sa Maktab 75 nakikita ko rin, kasi magkatabi sa Maktab 74, tiningnan ko rin dahil tayo po ang chairman ng supervisor din. Nandun naman sila lahat. Nakita ko yung naka-assign sa Maktab 75, sila Jordan, sila Nuruddin, nandun po sila Nagkakatabi naman lahat yan. Gate ng 76, gate ng 75, gate ng 74. So nandun po sila sa lahat, well and good po. Hanggang po sa 76 po, nandun sila Boots, nandun po yung mga team leaders, nandun sila, yung group leaders sa mga bus loaders, nandun sila. Hanggang po napansin namin, napakabagal po. Ang dating. Ang interval po from 25 minutes naging 30, bumabagal halos magiging 1 hour interval between buses po. Okay. So nung mga bandang 5 o'clock plus, parang nag-sound na kami ng alarm kasi sabi namin, kung ganito talagang abutan tayo ng sikat ng araw. Hindi lang yung makaabutan tayo ng init ng tanghali, di ba? Ng mainit na talaga yung panahon, di ba? So around 5 plus nag-sound na kami ng alarm sa GC. Meron po tayong GC ang supervisory NCMF. So naghingi na po ng SOS ng tulong, lahat po ng tulong na maibigay, hiningi na po natin. Unang-una po, naghingi tayo ng mga ambulance, naghingi tayo ng tubig, naghihingi po tayo ng ice dahil sisikat na po ang araw. Kasi i-expect natin wala pa tayong hindi pa tayo half ng mga number ng pilgrims na nakakalahati. Diba? So tumawag na po ako hanggang 7. Yung mga kasama rin namin sa mga 74, dami na pong sila Benji Buat sa team leader na ilang beses na po siya, si Camille Manalundong po, yung andun din sa 74 pero nandun sa 76 that time, kasama ko mga team leaders din. Na po sila, nag-post na po sila sa GC, naghihingi na po sila ng tulong. Yung lahat po ng sasakyan natin na may tasri, may permit, kasi hindi po basta-basta makapasok doon. Pag gobyerno man o private vehicles, hindi po pwede papasok doon kung walang specific na permit para sa masyair at that time. So, limited din po ang may access. Ang mga sasakyan natin na may permit. Meron po, sa pagkakaalam natin, yung DFA na bigyan ng 2, meron din sa atin 2. So, hiningi po natin yung mga kasamang palad po, yung ambulance po natin ay hindi rin nabigyan ng tasre. So kahit na may tasre siya dito sa Macca, kailangan pa rin niya ng tasre doon sa loob ng masyair. So ang ginawa po natin, yung
mga ano ng Philippines, yung mga sasakyan na mapa-DFA man or NCMF na may permit, yung 4 na yun, please po, pakidala po ng mga tubig dito at ice. Oo. Mga bandang 7 plus, 8 plus na po yun. Tinawagan na. Tapos, nag-umpisa na po ako mga 7, tumawag na po ako sa Masharik. Okay. Yeah. Tumawag na rin ako sa Ministry of Health kay Badar Sulami, pero hindi po kasi-id yun. Si Bandar Damanhuri, yung Vice President, hindi rin po sagot sa call ko. Pero yung Masharik na in charge sa Philippines, nakasagot po si Mr. Wahid Murad. Sabi ko, kailangan namin ng bases dito. Hindi ba po pwede padagdagan yung bases at ipabilis yung flow? Kasi kung ganito ang mangyayari, talagang aabutan kami ng tanghali. Kinausap po namin yung maktab. May maktab naman po doon. Representative sa loading, sa labas ng gate. Meron. Kinausap namin, bawat isa, sabi nila, hindi rin nila alam bakit ganun kabagal. Pagkakalam nila, kinokontrol doon ng pulis doon sa bandang Jamarat at Mina. Ayun po, mayroon pong dumating Masharik doon, tapos tinanong ko po, nagdala ng siguro mga bandang 11 na. Okay. Matagal po ang pagdating ng yung Masharik na may dalang tubig, na truck na may dalang tubig. Dumating po mga 11 plus na. Ganun din po kasi yung galing sa DFA, galing sa Jeddah pa yon. So mga 11 plus, almost 12 na rin po. Ganun din po ang sasakyan na may permit doon sa NCMF, kasi hindi basta-basta malaki, nawawala din po ang mga sasakyan, hindi basta-basta makapasok, marami pong blockage. So sa madaling salita, mula 7 tayo naghingi ng tulong, padamihin yung bus, at dumating sila mga 11 plus. Ganun po talaga. Okay. Yung ambulance, tumawag din po ako ilang beses, 997 at 991, tumawag na rin yung iba. Nagtulong-tulungan na kami kasi meron na pong mga halos himatayin na, meron pong nangangailangan ng medical attention. So sa GC po namin, ang dami ng mga kasama namin tumatawag ng medical attention. So kahit po hindi medically trained, tumutulong na lang po kami. Pero lahat naman kami po ay pareho rin nagsasuffer. Lumabas na po kami ron. Ako mismo, lumabas na ako doon sa daan kasi ang dami ng mga pilgrims sa daan para lang mapansin, halos harangin na namin yung mga sasakyan doon, pati pulis, para lang po masaklolohan na kami at saka mapabilis nila. Ma-realize nila na kailangan nilang palitan na yung regulation nila na kinokontrol nila masyado yung number of buses na inaalaw nila, para padamihin nila at iluwag nila yung flow. Para lang mapansin kami. Lumabas na po kami kasama ng mga tao po. Sa daan na po kami, parang humaharang na po. Para lang mapansin, ganun na po kami kadesperado. Ginawa po namin ang lahat. Ngayon po, tatawag ka ng ambulance. Yung mga ibang countries, busy rin po yung ambulance na pumupunta sa kanila doon. Tiningnan po namin mula dulo sa baba at sa dulo sa taas, lahat po yun, iba't ibang country, Asian at Southeast Asian pilgrims, nandoon din po sila that time. Marami rin pong nadidelay sa kanila, mga na-stranded sa kanila. Mga nasa labas na rin po sila, nakahilera na po sila lahat. Sa loading areas. Hindi lang po tayo ang naapektuhan yun. Lahat po ng nandoon that time sa Muzdalifah, sa area na yun, nakikita naman po natin. Kasi plain lang po yun, makikita mo, wala namang building. Mula dulo sa baba hanggang sa taas, makikita mo, nasa labas sila, nandoon pa rin, marami pa rin mga hujjats, hindi lang po tayo. Lahat ba ato ng maktab at loading area, meron ba kayong mga kasamang taga-NCMF din doon? Kasi may mga nag-live pa na wala daw doon ang NCMF at hindi daw kayo nakita. Paliwanag mo sa atin. Wallahi po, nandun po ang mga kasama namin. Wala na pong boses dahil mula umaga pa loading sa Mina hanggang sa Arafah. Pero kahit ganun pa man, walang tulog, wala nang boses, nandoon po sila, nandoon pa kami lahat. Hindi po tayo magsisinungaling, nasa haram pa tayo. Nandoon po sila dahil yun po ay naka-pre-assign na tasking nila, yung sa loading. Wala pong mangyaring loading kung wala pong NCMF doon. Okay. Ako po naniwala ako. In fact, na-interview ko rin ang isang supervisory personnel na mismo siya, nakausap niya yung mga SAIC
Sabi ko nga sa kanila, paano ito nagsasabi yung mga tao na wala daw NCMF doon. Samantala, mismo sila nakipag-usap sa mga site doon sa Maktab 74, sa Maktab 75, at ikaw yung sa Maktab 76. Noong naglakad kasi kami, attorney, papuntang Mina kasi lobat na ako. Kailangan din natin maiparating ang impormasyon sa atin mga kababayan. Kaya nung nag-live na po tayo, sinisiguro ko, bago tayo magbigay ng impormasyon, ay nakausap ko muna yung ibang mga dumating na at sinasabi nila na sila yung huling dumating. Sila yung huling na umalis at para Musdalipa, sila yung mga supervisory at tinyak nila na wala ng tao doon. Sila na ang huling sumakay. Kay ikaw, pang ilang bus? Kami na po ang huli. Kayo po siniguro po namin. 12 o'clock na po kami umalis doon. Opo. Yung lahat ay nakasakay na bago kami sumakay. Ganon din po sa Maktab 74, sa Maktab 75. May mga kasama na tayong taga-supervisory, sila po ang kahuli-hulihang sumama. Siniguro po natin na lahat ng pilgrims ay na-i-transport na. Na mayroon pong nag-check sa atin. Halimbawa doon sa 76, yung si Benhar Sawadi, in fairness po sa kanya, siya i-assign sa bus loading, nasa labas na siya, kahit gaano ka-init ang araw, hindi siya natinag. Nandoon pa rin siya. Mula gabi hanggang araw, hanggang tanghali. Tapos chinek niya pa lahat, hindi lang sa 76, 74, 75, chinek niya kung wala na pong naiwan na pilgrim. At nung wala na po, sumakay na po kami lahat. Siya po yung nakausap ko, si Benhar Sawadi. Yes. At sinadyak niya, kasi noong nandoon pa nag-chat na kami sa group chat. Sabi ko, tingnan ninyo muna yung mga silong diyan. Baka meron pa tayong jamaan na sumisilong at hindi nyo napansin. Sabi na, pinuntahan na namin lahat. Wala nang lugar dito, sabi na hindi namin napasok. Kaya tinitsak din natin po na talagang since kayo yung huli, meaning hindi na yung iniwan yung mga jamaa. Hindi totoo, walang NCMF doon. At meron pa tayong nabalitaan na meron daw mga foreigner sumakay doon sa bus ng para sa atin. Yes. Totoo po yun. Kasi po, mayroong mga ibang mga countries din po. Actually, sa 75, hindi lang po Pilipino ang siniserve nila. Meron pong hindi Pilipino. Dahil umabot lang tayo ng 1.5 doon. So, pupunuin nila yung 3,000. May space para sa mga foreigner, para sa ibang lahi. Yes. Nasa talaga yan, regulation din, na bawat maktab ay dapat aabot ng 3,000. So, pinuno nila. At saka merong katabi natin, mga iba't ibang lahi po. Nasa labas na rin po sila. Mahirap na rin po silang i-control that time. Kasi po, lahat po ay gusto nang makasakay. Hindi lang po tayo. Desperado na rin po sila. Humaharang na rin po sila ng mga sasakyan ng bus na kung may dadaan po, puno man o walang laman po ay hinaharang na rin po. Ano totoo yun, attorney? Yung sinakyan daw din yung bus, hindi na yun galing sa Masaryk o galing sa Nakab. Ano ba yun? Ganito kasi po ang nangyari. Di ba po, as early as 7 o'clock, tinawagan na po natin. Dahil ako po ay may coordination. Ako po ang may contact sa mga officials ng Masaryk. So, yun po ang talagang tinodohan ko na tinawagan. Kasi sila po ang makakatulong sa atin. Sila po ang magre-represent sa atin doon sa Ministry of HUDs or doon sa police or sino mang concern sa Nakaba para po palitan nila yung sistema nila at that time. Kasi hindi po basta-basta yung mapalitan yung regulation. Yung traffic control, yung flow, yung number of buses na pwede lang papuntahin doon. Hindi mo basta-basta kung tayo lang. Therefore, Masaryk po, dahil isa sa mga service provider natin sila sa area na yon, ang tinawagan natin. Vice President, yung in charge sa Masyair operation po, si Mr. Wahid Murad, tinawagan ko rin po yung in charge sa food dahil kailangan natin ng tubig. Tinawagan ko po at nangako naman po siya, ipapadating niya. Sabi ko kasi, in the meantime, wala pa yung mga buses natin at mahina pa rin dahil sumikat ng araw at marami ng halos na dehydrate, hihimatayin, please, ipadala nyo na yung tubig nyo at mga ice nyo dito as soon as possible. Dumating naman po. Dumating naman pero na-delay pa rin po. Yan po yung
actual na pangyayari sa Muzdalipa noong June 28 at nabanggit ni Atty. Apion yung tungkol sa paghingi ng saklolo, maging tayo man nung naka-charge na ako ng cellphone ko, nakakontak na ako sa mga kaibigan. Meron kasi tayong communication line din with the people who have the access to the vehicle with Tasrik. Tinawagan ko rin sila Hasan, tinawagan ko rin si Miko, at saka si Mahdi. Kasi sila yung pwede natin utusan. Meron sasakyan na pwede nalang gamitin upang magdala ng tubig. At sinabi pa natin na kung sinong may mga urgent needs, sabi ko doon, baka pwede nyo i-transport since napag-alaman ko, hindi rin nakapasok yung ating ambulance. Nakarating sila doon, nakapagbigay ng tubig, at nakapagdala na din ng balita. Kasi yung panahon na yon ay medyo pati sa information na nanolobat nila ng mga cellphone. Kaya narinig ko na rin ito si Atty. Apion, nag-collapse daw. How to nag-collapse daw kayo? Di naman, siguro dahil sa init at saka sobrang pagod at walang tulog, nag-charge tayo sandali. Mga bandang before 7 o'clock siguro. Bago sumikat ang araw. Tapos alhamdulillah nakatulong po yun sa atin dahil nabigyan po tayo ng sakina. Kasi pinainom ako ng vitamin na gamot yung nagdi-dissolve ni Sir Camille Manalundong. Yun po ang nakatulong sa akin. In a few minutes na recharge po tayo. Tumayo na po ako. Umikot na po tayo. Sinusundan po ako ng kasama namin na si Ray de Mel Ilagan. Pinapayungan po. Hanggang sa nawala na po siya, nawala na rin ang payong, hindi ko na mamalayan. Kasi tumutulong na kami kung may mga emergency. Halimbawa, isa sa ambulance. Bukod sa tumatawag yung iba. Pagdating ng ambulance, nag-aagawan kasi. Yung ibang country, umaagaw rin. So, tumutulong tayo sa may tinulungan pa ako kasi yung si Sheikh Abdul Majid Saleh, yung anak niya, kinukuha na yung stretcher. Kasi nasa loob, mahirap po mag-akyat doon sa taas. Sino yung sa loob? Si Sheikh Abdul Majid Saleh. Anong region? Taga Region 9 po yun. So, dinala po namin yung stretcher, tapos sa loob, ngayon, pagpasok na sa loob, nagpaiwan na ako sa labas kasi meron pang mga babae doon sa labas na nangangailangan niya. Kinausap ko yung ambulance po, kung po pwede, yung iba, kahit mag-upo na lang doon. O mga 3-4 kung po pwede, madala nila doon sa hospital. So, pinuhat ko po, alhamdulillah. Hindi naman sa dahil ngayon po ay kailangan ng sabihin, nagbuhat po tayo, wallahi po, nagbuhat po tayo, naka-ihram po tayo, wala na pong, payong, o mainit na po, mga 10 plus or 11 plus na, dinala po natin. Tapos pagdating po ng bus, kung may darating na bus, tumutulong po tayo, sasabihin natin, prioritize na tayo. Huwag na natin sundin yung order natin dahil prioritize na tayo. I-prioritize po natin yung mga nangangailangan ng medical attention, yung masama na yung pakiramdam, sila muna ang ipasok natin. Pero po, mayroon po pumapasok na ibang country, hindi naintindihan tayo. Tapos, hinihatak naman natin pabalik. Ang hirap po that time, parang in total chaos po. Pero kadarallah po, wala po tayong magawa kundi manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsakripisyo po at that time. Now, by 11 plus, siguro almost 12 na, dumating yung meeting po namin in charge sa transportation. Doon po sa kabilang banda, ang naka-meet po sa kanya si Sir Camille Manalundong. Siya po ang hinahanap ko. Unfortunately po, that time, si Sir Camille, kasi busy po ako. Labas-pasok sa ibang area po. Pumupunta rin po ako chinecheck ko yung 74 at saka 75. Yung nag-explain po, nag-meeting po in charge po sa transportation ng Masharik, si Ustad Safi, dumating po doon. Sabi niya, dumating ako dito para investigate, kukuha ng ebidensya, nag-picture siya para i-recommend ko yung immediate action para ma-remedy dito. After few minutes po, banda 12 o'clock, nakikita namin, may dumating na Ministry of Hajj, pinapara na lahat ng bus na dumadaan, kahit hindi Maktab 74, kahit walang Maktab number, pinapara pag wala pong laman. Kaya po, sumakay na po lahat. Ministry of Hajj. And Umrah, nakita ko. Nag-take over na sila. Dahil po, maybe, dahil po doon sa report ni Ustad Safi, dahil nakapunta na po siya doon. So yun po ang totoong nangyari. Siya po mismo ang nandoon at binanggit niya ang kanyang engagement sa committee niya at dumating ang Ministry of Hajj upang
bigyan ng karampatang aksyon, hindi na according doon sa plano na dala-dala, kasi kung ayon pa sa plano, maaring hindi pa sila mahakot ng agaran dahil ang plano ito ay for normal situation. But the situation was not normal. Kailangan na natin gumawa ng contingency action. At yan po ang paglalahad hanggang sa nakaalis na kayo. Ang katotohanan po is hindi lang Pilipino ang naapektuhan, hindi lang yung NCMF, pati yung Karatig Maktab, yung iba't ibang mga lahi doon sa Musdalipa. Nakita ko po yun nung naglalakad na kami. Lahat na ng tao na sa bukana na ng kanilang gate. May gate yun, bawat lugar ng Maktab. At walang sasakyan nakakarating. Kaya sinishare po natin ito bilang paniguro na hindi nagpabaya ang ating mga tao sa NCMF. Si Secretary Giling Mamunjong po ay nakakausap ko noong panahon na yun. Nandoon din siya sa lugar na yun. Hindi lang din sila nakapunta dahil hindi sarado na rin kasi yung sasakyan papunta doon. At nagmamonitor na lang yung binanggit ko kanina mga sasakyan. Kahit meron pa silang access, meron pa silang tasrik, hindi rin sila nakakapasok dahil sarado rin yung daan papunta doon sa Musdalipa. Kahit meron ka pang tasrik, kung ang pakay mo rin yung baylan, hindi ka rin makakapasok dahil hindi mapasokan yung lugar. Kaya po, sir, that time, meron pang mga, siguro mayroong chef na naka-megaphone, mayroong mga pilgrims na hindi nila alam. Nagtatanong sila, sumisigaw sa akin. Sabi nila, bakit ba hindi na lang kayo kukuha ng mga 10 buses, tapos kami ang magbabayad. In-explain ko po sa kanila, hindi po ganun kadali. Kahit magkano po ang pera natin, kahit po gaano tayo kayaman, hindi po, walang silbi po yun po sa panahong ito. Dahil po, kung bus lang ang pag-uusapan, nandyan naman ang bus, ang dami, karami-rami. According to Masharik, 1,000, pero kinokontrol po ang pagpasok. Yun po ay may tasri na. At yun po lahat ay sa Nakaba. Nakaba lang po ang authorized na agency magpapadala ng buses. Ngayon, kung pribadong bus, walang tasri. Ang tasri, napakahirap pong kuha yun. Sa Ministry of HUDs pa po yun. Tapos, kahit na may tasri sila, papasok sila, kukuha dyan, makokontrol pa rin sila. Makokontrol pa rin sila dahil yun ay kukontrol pa rin ng pulis. Yun nga, nakahilera na, na nakaplano na, kinokontrol pa. Paano pa yung papasok pa lang, na wala pa namang tasri? So, imposible po yun. So, in-explain po natin yun. Unfortunately po, meron na pong mga mga judge natin na hindi nagtanong sa atin, hindi pumunta doon sa gate kung saan nandun tayo, na nag-vlog na sila, akala nila walang taga-NCMF, walang ginagawa. Ang magagawa lang po natin that time ay mag-coordinate, tumawag, humingi ng help, tumawag po tayo sa Ministry of HUDs, tumawag po tayo sa Masharik, tumawag po tayo sa Maktab, tumawag, kinoordinate po na yung present doon ng mga Maktab. Lahat po ng mahingian natin ng tulong sa GC po natin, sa GC namin kasi mayroon kaming GC with the group chat with the embassy po sa Riyadh at saka sa Jeddah Consulate. Okay. Meron po. Naghingi din po tayo ng tulong kasi meron po silang sasakyan na may permit. Meron po, kahit na pupunta sila, siyempre, mangilan-ilan lang po ang madadala nila. At saka malayo pa sila from Jeddah. So dumating sila doon, almost 12 na po. Kasabay po ng mga nagsiratingan, ganun din po yung mga taga-Masharik, yung mga tubig nila, almost 12. After how many minutes, na-change na yung traffic flow dahil secure, nakapag-report na yung si Ustad Safi, nag-take over na yung Ministry of HUDs na mga traffic enforcers, lahat pinara na, nakasakay na po lahat. Kumbaga, ang tunay na nakapagbigay ng solusyon ay yung Ministry of HUDs. Yes. Kasi sila yung overall na pinapakinggan at nagbibigay ng command. Kumbaga itong Ministry of HUDs kung sa atin NCMF. Yes. Siya yung may sakop sa activities ng religious affairs, ng kung saan nandoon yung HUDs operation sa ilalim nito. So, yun po yung kabuuan ng paglalahad at ang pagsasabi ni Atty. Apion tungkol sa pangyayari. Hindi naman po patas. At parang nasasaktan din tayo pag sinabing wala doon ang NCMF sa kabila ng sakripisyo rin ng ating mga kasamahan at hindi po alintana kung ano ang nangyari doon, pero
kinikilabutan ako sa sinabi ni attorney kanina nung kahit magkano pa ang pera mo, kahit sino pang mga makapangyarihan kamag-anak mo na wala nang silbi sa panahon na yon. Kasi hindi na kayo makakuha ng sasakyan, hindi na rin makakapasok, at hindi mo na rin sila matawagan kasi ano makagawa nila? Kontrolado ang movement ng vehicle at hindi din sila makakapasok doon. So, bilang panghuli po, ano ang message mo para mabigyan kung mga gustong maniwala, gustong mapanatag ang kalooban, si attorney nagsasabi, yung last message mo na lang sa ating mga kababayan, attorney. Mga kagabayan po namin, siyempre wala po sa intention namin na parusahan ang mga kababayan natin hujjaj. Dahil po, ang mga hujjaj na po ito ay kapamilya natin, o kadugo natin, o kamag-anak natin, o sasaktan ba natin sila, pababayaan ba natin sila? Wala po yun. Bagamat on the contrary po, pinaghandaan po namin. Pero sometimes po, kahit gaano ang pagpaplano, ang paghahanda, ang mangingibabaw pa rin ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po sa control natin kahit gaanong pagpaplano at gaano tayo kayaman, gaano kadami yung logistics natin, o kung nakatakda po ay may mangyaring sakuna or fitna or trial, dapat po ay mahinahon natin, haharapin yun, hahanapan ng kalutasan at mangindua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang ginawa natin. Nangindua tayo, nagdua tayo po sa Allah subhanahu wa ta'ala at that time, pero ginagawa po natin ang sabab. Ano po ang sabab? At that time, tinawagan po natin ang Ministry of Health, tinawagan po natin ang Masyarik, ang bawat concerned na people. Alhamdulillah, dahil po doon, dumating din po sila kahit late na at nagkaroon po ng kalutasan. Sa mga nagkaroon po ng karamdaman na nangailangan ng medical attention, ipagpaumanhin po namin dahil naubusan na rin tayo ng mga ambulance. Ang daming ambulance pero nag-aagawan tayo sa ibang bansa. One time nga, nung nakita ko may ambulance, tumakbo ako doon para dalhin yung isang pasyente doon. Doon pala ay puno na. Tinuruan ako sa ibang sa ibang maktab, meron dong nakita ko na ambulance, puno rin, nag-aaway rin doon. So, talagang wala pong out of control po tayo. Sometimes po, mangyayari po yung mga ganon na takda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailangan po natin, dahil tayo po ay nag-Hajj, ang Hajj po ay talagang trial po siya. Kaya, hindi po nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayatul Hajj, la jidala fiha. Wala pong dapat didiskusyon, paninirang puri, pagsasalita ng hindi maganda, o pagdidebatehan, o mag-allege ka ng something na hindi magbintang. Wala pong dahil po dapat focus po tayo. Pero dahil siguro ang mga kasamahan natin at that time ay dumaan sa matinding pagsubok, nagkaroon po ng panic. Pinapatawad po natin sila at ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon man silang nasabi at that time dahil po sa nasa heat of the problema that time, nasa middle of the problema. So pero ngayon po dahil nalampasan po natin yun, alhamdulillah, dapat po tayo ay balanse sa ating pagbibigay ng informasyon at itutuwid po natin yung mali o hindi totoo at dapat alamin po natin kung ano talaga ang dimension ng operation dito sa Saudi ng Philippine Hajj Mission. Marami pong players, marami pong service providers na may choice tayo, meron namang wala tayong choice. At ito po lahat ay kinokontrol, nire-regulate ng Saudi authorities, ng government po ng Saudi. Dapat po sumunod tayo. So, hindi po lahat ay nasa control ng NCMF. Tayo po ay nagko-comply lang sa kanila. Dapat kukuha tayo ng service provider sa Masyair, sa Makkah, sa Madina. Kino-comply po natin yung lahat. Kung may kapalpakan sila, hindi tayo sumasang-ayon doon. Nagko-complain tayo. Pero at that time na nangyari yun, wala po tayong magawa, kundi remedyohan na lang yan sa abot kaya ng ating makakaya po. So, yun po talaga ang nangyari. Paumanhin po kung kahit na gaano ang pag-try namin na maiwasan po
ang kahit anong problema, sakuna or discomfort sa inyo ay nangyari pa rin po dahil yun po ay maaaring kadar at sa kakulangan na rin ng pagkatao namin, dahil tao lamang naman po tayo. Pero sa niyat po at pagsumikap, ginawa na po namin, ginawa po namin, wallahi, thumma wallahi, ang aming best, ang aming makakaya. Wala po kaming tulog. Ilang araw bago nag-umpisa tayo ng masyair. Siyempre, hanggang doon sa masyair period, wala po itong halos kaming tulog at pagod na pagod po kami. Pero kahit ganun pa mo, ginawa pa rin namin ang makakaya namin. Kasi ito po ay tinatrato namin bilang amana po. So, hinihingi po namin ang inyong pag-iintindi, pag-uunawa at paumanhin po sa mga nangyari. Yun po ay kadal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salamat po. Hajj mabrur po sa inyong lahat. Maraming salamat. Alhamdulillah. Yun po ang maiksing pagpapaliwanag ni Atty. Apion tungkol sa kaganapan doon sa Muzdalifah noong June 28. At ang dahilan din po kung bakit ngayon lang din natin ito kinausap at binigyan ng pagkakataon upang magpaliwanag, kagaya ng sinabi ni Atty. Ayaw po natin magkakaroon ng diskusyon, ayaw natin magkaroon ng argumento, kahit na kanino, ayaw natin magkaroon ng makasagutan na hindi magandang pakikiusap o pakikipag-usap. Kaya medyo huminahon na ngayon ang mga tao, wala rin tayong naririnig, pero gusto rin natin bigyan ng linaw. Ang Pilipinas po, alhamdulillah, maswerte pa rin. Dahil doon sa magkakapit-bahay doon sa Muzdalifah, ang Pilipinas po walang namatay at walang casualties. Samantala, yung Indonesia, yung Nigeria at iba pang bansa, meron po silang mga casualties. Ibig sabihin, talagang dumating sa mga hujjaj sa panahon na ito ang ganitong mga sitwasyon. Kaya bago po tayo magpapaalam, gusto rin natin banggitin na hindi po ito pagbibigay ng para sumama ang loob. In fact, doon sa isang kausap ko kagabi, sinabi ko wala po tayong political issue, umiwas po tayo doon sa may magpaprovoke tayo ng diskusyon. Puro katotohanan at puro impormasyon na totoong nangyayari at ayon lang sa ginagawa ng ating mga kasamahan. At ang ating pong grupo ng NCMF team dito sa Makkah, sa ngayon, headed by Secretary Giring Mamunjong, ay hindi po nakaisip ng kung ano ang pagpapabaya. Bagkus, ginagawa, kagabi nakadalawang meeting tayo, the Secretary. Ngayon po magkakaroon ng meeting upang hanggang sa huli-hulihang hujjaj ay sisiguraduhin natin mapaglingkuran at maayos ang kanilang pag-uwi. Paalaala ko lang sa lahat, meron pa rin tayong nakikitang post sa social media na meron daw 400 na stranded. Hindi po totoo. Ang na-stranded lang po na nung nakaraang July 5 ay yung 51 na jamaa ni Sheikh Suhaili, nakaalis na po at siguro dumating na sila sa kanilang mga lugar. Nawa, sa pagkakataong ito, sa panahon po ng Hajj, nandito pa rin po tayo sa haram para sa mga natitirang mga pilgrims. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aamal. Napakalaking impact na dito tayo sa haram, magkakaroon ng mabuting gawain, pakikitanaw, pakikipagsalamuha natin sa ating kapwa Muslim, at ang ating ugnayan sa dakilang tagapaglikha ng Allah. Nawa po ay tanggapin ng Allah ang lahat ng ating mga haji o tatanggapin ang ating pagiging hajj itong panahon dahil hindi po natin alam kung aabot pa tayo sa susunod pang haji. So let's consider that this is our last hajj, but let's also ask Allah to grant us another opportunity to perform hajj in the coming years. Muli, ang inyo pong lingkod, si Brother Yusuf Mando. Magpapaabot lang po tayo ng totoong impormasyon. Sir, yes po. Palanggalang po. Actually po, may nakalimutan na po. Hindi po first time na inabutan ng sikat ng araw. Actually, sa pagkakaalala ko, meron sa 2019 hanggang 9 o'clock po inabutan ng gabi? Ng araw, sikat ng araw. Meron din po hanggang 10 o'clock before 28, 17, 16 ganyan. O meron din pong inabutan ng hanggang 10 o'clock AM. So yung po nangyari dito, 12
Ayan. So, parang may posibilidad po kung talagang hihina ang traffic flow ay abutan talaga ng sikat ng araw. So, ganun po. So yun po ang nangyayari doon sa Musdalipa noong July 28, 2023. Kami po muli ay humihingi ng inyong paumanhin at pag-unawa. Pare-pareho lang po tayo mga tao na may mga pagkakamali at may pagkukulang. Kagaya ng sinabi ni Atty., ginagawa po natin lahat ang makakaya natin. At Allah rin po ang nakakaalam kung gaano kaseryoso yung ating mga kasama dito upang maging ibada. Yung paglilingkod sa kapwa Hudyas ay ibada rin yun. At ang pag-uunawa sa bawat isa ay ibada rin po. Muli, ako po yung nagpapaalam. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa pag-unawa sa atin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.